So, ito yung kwarto namin and lahat ng mga gamit dito. Same lang. Ito mga bintana, kakabitan pa namin yan ng blinds. Ito yung part ng bahay namin na medyo pinakamaayos na. Ito naman tsura ng CR namin ngayon. Ano, dagdag lang dito, etong shower curtain. Tapos ito yung isa sa mga ipapa-repair namin kasi tingnan nyo, may bakat na. Ito naman yung update sa kusina namin. Ewan ko, hindi ko alam ano magiging plano namin dyan. Ito yung isa pang tiles na papalitan kasi tingnan nyo, may parang mancha. Tingnan namin kay sir ano nangyari dito. Bakit may butas, nasira ba siya? Hi everyone! Medyo madilim lang yung video natin ngayon kasi sinarado ko na yung bintana. Kasi parang uulan, makulimlim din. Kahapon ang lakas ng ulan. So ngayon parang uulan ulit. Naisipan ko lang mag-vlog kasi 1 month na pala tayong nakatira dito sa bagong bahay. And gusto ko i-update sa progress kasi actually hindi ako nakakapag-vlog masyado dito kasi ang daming ganap, may work, may mga gala kami tuwing weekend. Tapos ang dami pa rin kailangan ayusin dito sa bahay. Hindi pa kami tapos na declutter, mag-ayos ng kwarto sa baba, even itong kwarto namin, hindi pa final. Tapos may mga back jobs pang kailangan gawin, may mga repair na kailangan gawin, and nakaschedule na yon for next week. Yung contractor namin, na-inform na namin, tapos magpapadala siya ng mga workers dito para ayusin. And papakita ko rin pala sa inyo yon kung ano yung mga kailangan i-repair. So, umpisahan natin dito sa kwarto. So, ito yung kwarto namin and lahat ng mga gamit dito. Same lang doon sa dati namin bahay. Yung labahan, electric fan, kama, side table, mga drawers na to. Same lang siya. Ang naiba lang is, ang nadagdag lang is itong split type aircon. And ang saya kasi, afford na namin magpa-split type aircon. Etong mga bintana, kakabitan pa namin yan ng blinds. Pero sa ngayon, okay lang naman kahit wala kaming blinds kasi reflective naman yan. Hindi kami kita sa labas. Ito pala mga pinto namin sa kwarto, main door, back door. Hindi pa yan napipinturahan kasi nga wala pa kaming oras. Pero hopefully this month or next month, mapinturahan na natin yan. Ito naman yung itsura ng playroom namin ngayon. And ito yung part ng bahay namin na medyo pinakamaayos na. Pero marami pa rin akong kailangan ayusin dito. Ito naman yung itsura ng CR namin ngayon. Ang dagdag lang dito, etong shower curtain. Pero papababaan ko pa to kay daddy kasi masyadong mataas. Kasi tingnan nyo dito sa baba, ang haba pa ng gap niya dito. Ang laki pa ng gap niya. Tapos ito yung isa sa mga ipapa-repair namin. Kasi tingnan nyo, may bakat na parang kinabitan tapos tinanggal. So, ang sabi ni contractor, either papalitan yung tiles or patungan ng isa pang ganito. Sabi ni Gerald, lagyan na lang namin ng isa pang ganito kaysa mag-back ng tiles, mas matagal. So, hindi ko alam kung ano gagawin namin sa isang layer na to kasi sobrang taas na niya. Kasi itong 3 layer na to, okay na. Ganyan na yung ano niya, height niya, parang carry na sa amin. Tapos itong mga toiletries, hindi ko alam kung ganyan na ba or papalitan ko. Kasi mas aesthetic kung nakaano, diba, pare-parehong bote. Pero naisip ko naman, parang hassle kung magsasalin-salin pa ako. So parang ayoko na, parang okay na ako sa ganyan. Isa pa lang napansin ko dito sa mga CR namin, tingnan nyo nakalubog yung switch. So sinabi ko na rin yan kay sir and aayusin nila yan. Tapos yung switch para sa bidet namin, hindi ko alam may leak ata yan. Kasi tuwing ino-on yung bidet, may tumutulo tapos laging baha dito. Tapos hindi ko alam kung ano gagawin namin dito kasi itong part na to, parang nandyan lang yung tubig. Hindi siya tumutulo, hindi siya umaagos dito. So lagi ko tong minamap kasi nga naanuhan ng tubig. So ngayon, pinapatay ko muna yung switch ng bidet. Tapos minamap ko na lang to kapag halimbawa naliligo tapos natatalsikan ng tubig or naglalaba, ganyan. So minamap ko na lang palagi yan. Ito naman yung kwarto sa baba. And madilim dito kapag walang ilaw. Ganyan, oh. So, ilawan natin para makita. Tingnan nyo naman, naging tambakan pa siya ngayon. And ang dami pa namin i-declutter. Pero dapat home office to. So, aasikasuhin pa namin yan. Ito naman yung update sa kusina namin. Naglagay ako dito ng heat-resistant na rubber. Natatakot kasi ako na ipatong directly dito kasi baka mamaya mag-init. Pero parang hindi naman siya nakapatong talaga. Pero para sure, di ba? Diyan na siya. Tapos eto, meron ako in-order na lagayan ng bigas. Paubos na yung bigas namin. Tapos ito yung halaman na binigay ni Mamu. And ito yung mga coaster. Ano ba tawag dito? Coaster. Basta yung patungan siya ng plato, mangkok, ganyan. Tapos dyan ko na lang din nilagay yung chopping board. Eto, binili ko lang to online. Bala ko pa itong lagyan ng mga labels. Dito nakalagay yung mga bawang, sibuyas, mga condiments, ganyan.
Tapos, eto naman yung back door namin na hindi talaga masasagad dito. So, ito yung naging concern ko una pa lang. And sabi ni sir na kasya naman daw, ma-open naman daw, pero hindi talaga siya na-open. So, hindi ko alam kung anong pwedeng maging remedyo or anong pwedeng gawin. Although, hindi naman namin siya talaga laging ino-open. Kapag nagluluto lang, ino-open ko to. Pero alam mo yon, basta nakaka-frustrate lang. Tapos, sabi ni Daddy, sliding door na lang daw or accordion. Pero, ewan ko, hindi ko alam anong magiging plano namin dyan. Ito naman yung sa may TV area. Nung una, ang bala ko talaga dito, papagawa ako ng cabinet or shelf. Pero nung nilagay ko tong mga shoes, sabi ko, okay na siguro yan, pwede na yan. Kasi wala rin naman ako mapaglalagyan nito. Kasi kung may TV console dyan or may cabinet, malamang eto mga shoes lalagay ko sa office area. Pero sabi ko, okay na, mukha namang okay naman siya dyan. Tapos eto na, yung sofa namin, tsaka yung dining table, na cute lang. Pero na-extend naman to, hanggang 120 cm ata yun. If ever na may mga mas maraming ilalagay or may mas maraming kakain. Tapos eto pa isa naming naging concern. Eto, tumatama siya dito. Kasi, nung nagkabit ng screen door, tinanong daw nila yung workers kung anong klaseng door na bang sabi bilog lang. Pero ang tagal na namin binigay ito sa kanila, I think hindi siguro nila napansin na ganito pala yung ano namin, doorknob. Tapos hindi ko rin nabanggit dun sa supplier ng screen door. So, eto, tumatama. Tinanong ko kung pwedeng ma-adjust. Baka hindi na daw siya ma-adjust kasi may butas na to. Dito naman sa labas, eto yung isa naming papaayos kasi napansin namin na may tulo dito. Kung mapapansin nyo, may watermarks na dito sa screen. Sa wall, may watermarks na rin dyan. And may video talaga ako na may tumutulo dyan ng umuulan. Eto namang tiles sa sahig, etong dalawang yan, iba yung tiles na nilagay. Mapapansin mo kasi na iba yung pagka-gray niya, tsaka yung mismong texture niya. Kasi ito, medyo magaspang siya ng konti compare dito. Tapos medyo flat siya kesa dito. So, papalitan din yan. Ito yung isa pang tiles na papalitan kasi tinan nyo, may parang mancha na parang hindi ko alam kung ano nangyari dyan, ano ng semento. And iba rin yung tiles na ginamit dito compare dito sa mga katabi. Dito naman sa CR sa baba, ang napansin namin dito is etong tapal. Kita ba? Pansin nyo ba? May tapal dyan, oh. Tapos etong mismong pinto, magaspang, PVC to eh. Di ba dapat glossy siya? Na parang pininturahan to. Tapos yung gilid niya, ayun, di ba dapat may ganyan, may linya, may border. Dito sa kabila, wala. So, tinanong namin kay sir, ano nangyari dito? Bakit may butas? Nasira ba siya? Ang sabi ni sir is papalitan naman daw nila. Meron na silang pinadeliver na pinto pero hindi pa nakakabit. Ito namang ilalim ng hagda, nagpagawa ako ng cabinet dito, cabinet door, para ito yung magiging storage area namin. Tapos, hindi ko alam kung mag-a-add pa ba ako ng isa pang mega box. So, ayan, naayusin pa rin natin yan. Napagod akong mag-akyat baba. Pero, carry lang. Kasi gusto ko rin talaga i-vlog kung ano yung progress dito sa bahay. Lalo na, in the next few months, few years, magbabago naman yung itsura nito sa bahay. Baka may bago kaming furniture or appliances or magpalit kami ng mga, ano ba, ng pintura, who knows, di ba? So, ayun, para lang meron tayong documentation na pwedeng balikan ng before and after. Gagawa po ba ako ng house tour? Kasi parang napakita ko naman na lahat ng parts ng bahay namin. Kasi hindi naman to sobrang laki. Sapat lang para sa amin. Pero kung gusto nyo ng talagang mas detailed na house tour, comment lang kayo and gagawa natin yan. Pero siguro mga next year na. Kasi ang dami pa nating ganap this year. And gusto nyo ba ng mga parang daily vlog like nandito na sa bahay? Pili kasi namin paulit-ulit lang ginagawa namin dito sa bahay. Pero comment lang kayo, suggest kayo kung ano yung mga gusto nyong vlog na makita dito sa channel namin. Ayun lang muna. Bye-bye. Thank you for watching. Yes.